Isinulat ni Criserian. Ang Diyos ang may likha ng lahat. Siya ang dahilan kung bakit mayroong nabubuhay. Siya ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan. Sundin mo ang lahat ng utos ng Diyos. Sambahin mo siya't ika'y pagpapalain niya. Hindi kanya pababayaan. Palagi kanyang gagabayan. Yan ang palaging sinasabi sa akin ng aking inay at itay. Bata pa lang ako, sinasamba at pinupuri ko na ang Diyos. Utang ko sa Diyos kung bakit ako nabuhay. Kaya dapat lang na suklian ko ito sa pamamagitan ng pagsamba at pagpuri sa Kanya. Isa akong miracle child. 20 years nang ikasal ang mga magulang ko. Pero hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak. Marami na silang pinuntahan na doktor. Ngunit walang magawa ang mga ito sa problema nila. Hanggang sa isang araw, may nakapagsabi sa kanila na sumayaw si inay sa ubando para siya'y magkaroon ng anak. Sumayaw si inay sa ubando habang kapit ang imahe ni Santa Clara at ni Jesus na anak ng Diyos Ama. Kahit na pagod na siya, ang mga paa niya'y masakit na. Hindi na niya kaya pang igalaw ang katawan niya. Siya'y nagpatuloy pa rin sa pagsayaw. Naniwala siyang magkakaroon siya ng anak pagkatapos niyang sumayaw. Nagbunga ang kanyang paghihirap. Nagkaroon sila ng anak. Nagsilang si inay sa edad niyang 50 ng isang malusog na sanggol. Labis silang sumaya noong ako'y isilang. Simula noong araw na yon, walang sawa silang nagsamba at nagpuri sa Diyos. Ngayon ay mahal na araw. Ang sabi nila, kapag mahal na araw, patay si Jesus. At sa araw na rito, ay lumalakas ang mga demonyo. Ginagawa nila ang lahat para gawing masama ang isang tao, para masira ang pananampalataya ng mga ito sa Diyos. Ang bahay namin ay puno ng iba't ibang uri ng santo. Mayroong Santo Niño, Birheng Maria, Itim na Nazareno, at marami pang iba. Kagagaling lamang namin ngayon sa simbahan. Habang kami naglalakad pa uwi nila inay, may nakita kaming krus sa tabi ng kalsada. Gawa ito sa kahoy. Mukhang matagal na ito sa tabi ng kalsada dahil nababalutan na ang ibang bahagi nito ng putik na nanigas. Kinuha ni inay ang krus na kahoy at siya'y nag-sign of the cross na nagsalita. Naway patawarin ng Diyos ang nagtapon ng krus na ito. Nang kami makauwi sa bahay, ay nilinis ni inay ang kahoy na krus at ito'y nilagay niya sa pader sa taas ng altar namin. Angela, kung ika'y magkakakita ng kagamitan sa simbahan, gaya ng mga ribulto ng santo at krus na pinabayaan at tinapon na lamang, ito ay kunin mo. Ang mga kagamitan na ito ay sumisimbolo sa Diyos. Ito'y isa sa mga nagiging tulay natin para makausap ang Diyos. Dapat natin ingatan ang mga ito. Parang binastos na natin ng Diyos kapag pinabayaan natin ang mga ito. Tinatako sa aking isipan ang sinabi ni inay sa akin.
Tama siya. Dapat namin ingatan ang mga ito. Sumapit ang gabi. Kalagitnaan na ng gabi. Ngunit, hindi pa rin ako makatulog. Ang daming tanong na umiikot sa aking isipan. Tama nga bang labis naming sambahin ang Diyos? Paano kung sa sobrang pagsamba namin sa Diyos ay magdulot ito ng ikakapahamak namin? Sabi nila, ang mga tao na labis nananampalataya sa Diyos ay lapitin ng mga demonyo. Labis na sumasaya ang mga demonyo kapag nasisira nila ang pananampalataya ng tao na labis na nananalig sa Diyos. Dapat ba akong hindi manalig ng sobra sa Diyos? Ngunit ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. kakayanin ko ba kung magaya ako kay Job na sinubok ng Diyos? Ang kanyang yaman na pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Ang kanyang mga mahal sa buhay ay namatay at siya ay nagkaroon ng malubhang sakit sa balat. Ngunit sa kabila ng nangyari sa kanya, lalo pang lumakas ang pananampalataya niya sa Diyos. Dahil sa kakaisip, hindi ko na namalaya na nakatulog na ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nahihirapan ako sa paghinga. Hindi ako makagalaw. Kahit na gusto kong sumigaw at humingi ng tulong, ay hindi ko ito magawa. Oh Diyos ko, gabayan mo po ako. Tulungan mo po ako. Malagpasan ang paghihirap na to. Sambit ko sa aking isip. Ako'y nagdasal. Paulit-ulit kong dinasal ang Ama namin sa aking isipan hanggang sa ako'y nakahinga ng maluwag. Hinihingal na umupo ako. Kinapitan ko ang aking dibdib. Ang mabilis na tibok ng puso ko'y bumagal na. Tinignan ko ang orsan na nakalagay sa pader ng aking kwarto. 3:00 na. Dumako ang paningin ko sa pinto ng aking kwarto. Ito'y nakabukas ng unti. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Inay. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. At siya'y may kapit na patalim. Nang ikurap ko ang mga mata ko'y hindi ko na nakita si Inay. Siguro'y namamalikmata lamang ako. Mabilis na lumipas ang oras. Muling sumapit ang gabi. Kanina ko pa napapansin si Inay. Para bang iba ang kanyang kinikilos. Kanina ko pa siya nakikita nakaluhod sa harap ng altar. Siya'y nakangisi, nakatingin sa krus na kahoy na napulot namin habang mahinang nagsasalita. Siguro nagdadasal lamang siya. Ngunit hindi naman siya ngumingisi kapag nagdadasal. Matulog ka na, Angela. Saad ni Inay habang siya'y nakangisi. Opo. Sagot ko. Bago ka matulog ay magdasal ka muna, Angela. Sambit ni Itay. Ngumitit tumango ako kay Itay at ako'y pumunta na sa aking kwarto. Nagdasal muna ako bago matulog. Nahihirapan na naman akong makahinga. Muli na namang bumibilis ang tibok ng puso ko. Kahit anong gawin ko'y hindi ako makagalaw. Mas lalo akong nahirapan sa paghinga nang maramdaman kong
parang may sumasakal sa aking leeg. O Diyos ko, muli mo po akong gabayan at tulungan. Muli kong dinasal ang Ama namin sa aking isipan ng paulit-ulit hanggang sa muli na akong makagalaw. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay nakita ko si Inay. Magulo ang buhok niya. Ang mga mata niya'y nanlilisik. At siya'y nakangisi habang ako'y sinasakal. Nakakatakot ang itsura niya. Buong lakas kong tinulak si Inay, kaya ako'y nakahinga na ng maluwag. Itay, tulungan mo po ako! Buong lakas kong sigaw. Inay, bakit mo ako sinakal? Kasi gusto ko nang patayin. Papatayin ko kayo lahat. Ang boses babae niya ay napalitan ng malalim na boses lalaki. Hindi ikaw ang inay ko! Ngumisi siya't dahan-dahan lumapit sa akin. Hindi na ako ang inay mo. Napalitan ng malungkot na itsura ang nakakatakot na itsura ni Inay. At may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumakas ka na, anak. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Muling bumalik ang nakakatakot na itsura ni Inay. Ang nasa katawan ng inay mo ay ako. Ano nangyari rito, Angela? Napatingin ako sa direksyon ng pinto nang marinig ko rito ang boses ni Itay. Bumukas ang pinto at pumasok si Itay sa pintuan. Itay, si inay, sinasapian. Utal na saad ko. Papatayin ko kayo. Sigaw ni Inay at mabilis niya akong sinugod. Tinumba ako ni Inay sa aking kama at muli niya akong sinakal. Tinignan ko si Itay. Tulungan mo po ako, Itay. Hirap na sambit ko. Muli akong nakahinga ng maluwag nang matanggal ang kamay ni Inay sa aking leeg. Kumuha ka ng lubid o kahit anong pantali. Bilisan mo, Angela. Sambit ni Itay habang tinatali si Inay gamit ang aking kumot. Si Inay ay walang malay. Ang ulo niya ay may sugat at ito'y dumudugo. Hinampas siguro ni Itay si Inay sa ulo noong ako'y sinakal niya. Sinunod ko si Itay. Lumabas ako sa aking kwarto at kumuha ako ng lubid. Nang makakuha na ako ng lubid, ay mabilis akong nagtungo sa aking kwarto. Nakita ko si Inay na walang malay na nakaupo sa upuan. May mga butil ng luha sa mga mata ni Itay habang siya'y nakatingin kay Inay. Lumapit ako kay Itay. Itay, ito na po ang lubid. Tinanggap ito ni Itay at tinali niya si Inay sa upuan ng maigpit. Para kapag magising si Inay, hindi siya makawala. Itay, bakit nangyari sa atin to? Palagi naman tayo nagdadasal at nagsisimba. Hindi natin sinusuwa yung utos ng Diyos. Bakit, Itay? Tanong ko. Tinignan ako ni Itay at siya'y nagsalita.
Anak, ito'y pagsubok lamang. Sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. Huwag kang panghinaan ng loob. Tayo'y magtiwala lamang sa Kanya. Pumunta ka sa simbahan, Angela. Humingi ka ng tulong kay Father Joseph. Dahil malapit lang ang simbahan sa bahay namin, mabilis akong nakapunta sa simbahan at nakahingi ng tulong kay Father Joseph. Nang makarating kami ni Father Joseph sa bahay, ay tumungo agad kami sa aking kwarto. Pakalalin mo ako. Huwag kang manalangin sa Diyos mo. Tutulungan kita para ikay maging makapangyarihan. Nakangising sambit ni Inay habang nakatitig kay Itay. Tumahimik ka, demonyo! Lumayas ka sa katawan ng taong yan! Sigaw ni Father Joseph. Sinamaan ng tingin ni Inay si Father Joseph at nagsimula na siyang magpumiglas sa upuan. Ikaw ang lumayas dito. Palagad ng Ama ni Jesus. Akin sila. Akin lang. Saad ni Inay at siya'y tumawa ng napakalakas. Lumapit si Father Joseph kay Inay at tinapat niya ang krus na hawak niya sa ulo ni Inay. Sa ngalan ni Jesus, ikay demonyo, lumayas ka sa katawan ng taong ito! May lumabas na itim na dugo sa bibig ni Inay. Hindi mo ko mapapalis dito. Sigaw ni Inay at dinuraan niya ng dugo si Father Joseph. May sinabi si Father Joseph na ibang lingwaheng salita at binasbasan niya ng holy water si Inay na malakas na sumisigaw at nagpupumiglas. Pinunasan ni Father Joseph ang pawis na tumutulo sa noo niya. Hindi lang ito basta sapi. Mayroon ba kayong bagay na nakuha bago siya sapian? Tanong ni Father Joseph. Napaisip ako sa tanong niya. At ilang segundo lang ang lumipas nang ako'y malinawan. Ang kahoy na cross! Lumapit ako kay Father Joseph. Father, nagsimula pong magkaganyan si Inay. Nang dalhin niya sa bahay ang napulot naming kahoy na cross. Dalhin mo ako sa krus na napulot nyo. Wika ni Father Joseph. Dinala ko si Father Joseph sa tapat ng altar namin. Nagulat ako nang makita ko ang krus na nakabaliktad na ito ay may dugong dumadaloy rito. Ang sinumpang krus. Bulalas ni Father Joseph. Akala ko nasira na ito. Ginawa ang krus na yan ng mga taong sumasamba kay Satanas. Maraming buhay ang nawala ng magawa yan. Binabad ang krus na yan sa dugo ng 1,000 tao. Nagsakripisyo sila ng 1,000 tao para matawag si Satanas. Ang krus na yan ay may basbas ni Satanas. Magmadali ka. Kunin mo ang krus na yan at sunugin. Kapag nasunog yan, ay mawawala na ang demonyong nakasapi sa iyong inay. Kinuha ko ang kahoy na krus. Pumunta ako sa kusina para kunin yung lighter at bote na naglalaman ng gas. Lumabas ako sa bahay
at hinagis ko sa lupa ang krus. Binuhusan ko ito ng gas. Binuksan ko ang lighter at binitawan ko ito papunta sa krus. Nang masunog ang krus, ay narinig ko ang malakas na sigaw ni Inay. Hindi niyo ako matatalo. Hindi niyo ako mapapalayas sa katawan nito. Pumasok ako sa bahay nang maging abo na yung krus na kahoy. Nadatnan ko si Inay na nakayakap kay Itay. Tumakbo ko papalapit sa kanila at niyakap ko sila. Inay, salamat sa Diyos. Ligtas ka na. Uwi ka ako at tumingin ako kay Father Joseph. Salamat po, Father, sa pagligtas sa aking inay. Ngumiti si Father Joseph. Hindi ako ang nagligtas sa iyong ina. Ang labis na pananampalataya ng inay mo sa Diyos ang nagligtas sa kanya. Kung mahina ang pananampalataya niya, mabilis siyang magagapi ng demonyo. Ngayon ay nasagot na ang aking mga katanungan. Naliwanagan na ang aking isipan. Kahit na anong problema ang aking maranasan, kahit ito'y mahirap, ito'y aking mapagtatagumpayan at malalagpasan kung ako'y patuloy na mananampalataya sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ang lahat sa Kanya'y posible. Lahat ay kaya kong gawin kapag siya ay kasama ko. Naniniwala ko hanggat nananalig at nananampalataya ako sa Diyos ng totoo. Hindi niya ako iiwan. Palagi niya akong iingatan at gagabayan. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh,